Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tumama ang napakalakas na lindol sa Central Myanmar nitong Biyernes. Ang pagyanig ng lupa umabot hanggang sa Thailand na nagpaguho sa isang ginagawang 30-story building sa Bangkok. Ayon sa United States Geological Survey, may lakas na 7.7 magnitude at lalim na 10 kilometers ang naganap na lindol. Ang sentro ng lindol ay nasa 17.2 kilometers mula sa lungsod ng Mandalay, Myanmar na may populasyon na 1.5 milyon. Sa katabing bansa na Thailand, sinabi ng saksi sa Bangkok na maraming taong nagtakbuhan patungo sa kalsada. Kasama na rito ang mga guests sa mga hotel na ang iba ay bumaba ng nakasuot lang ng bathrobe at nakapang-swimming. Sa hiwalay na ulat ng Agence France Presse, sinabing isang itinatayang 30-story building ang napulbos sa Bangkok matapos na gumuho. Ayon kay Deputy Prime Minister Phumtham Wechayachai, 3 trabahador na kumpirmado ng nasawi at may 81 pang pinaniniwalaang naipit sa mga guho. Dahil sa muling pagkakaroon ng mga ganitong klase ng mga kalamidad, hindi maiiwasang mag-isip ang mga tao ng mga hula ng kilalang mga manghuhula sa Pilipinas ay nagkakatotoo na. May mga nagsasabi na ito umano'y natural lamang na gawa ng kalikasan at hindi dapat na iasa sa hula ang mga susunod pang mangyayari. Pero kung matatandaan, noong nakaraang Oktubre nang maglabas ng prediksyon ang manghuhula na si Rudy Baldwin, isa sa mga pinagtuunan niya ng atensyon ay ang napakalakas umunong lindol na tatama sa mundo sa pagpasok pa lang ng taong 2025. Ayon sa manghula, kung mapapansin umano'y halos kapit bansa natin ang mga biktima ng lindol, kaya malaki din daw ang posibilidad na magkaroon din ng ganitong mga trahedya sa ating bansa. Ayon kay Rudy Baldwin, ang taong 2025 ay isang biblical awakening. Ito ay nangangahulugan na ang mga kaganapan sa Biblia at mga nangyari noong unang panahon ay muling mangyayari ngayong taon. Para sa taong 2025 umano, mas titindi pa ang hamon ng kalikasan. Magkakaroon ng isang klase ng sakit na naging sakit na din ng mga tao noong unang panahon at marami din umunong magaganap na pagbabago, himala at milagro sa Pilipinas. Sa taong 2025 din umunong mas ipaparamdam ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Mas madami din umunong mananalig sa Diyos sa taong ito dahil sa kabi-kabilang mga problemang pagdaraanan ng mga mamamayan ng Pilipinas. Unang pinagtuon ng pansin ng prediksyon ni Rudy Baldwin ay ang mga matitinding hagupit ng kalikasan. Ayon sa kanya, kakaibang kidlat umunong tatama sa mundo dahil apoy umunong dala nito. Ang klase ng kidlat na ito umano ay parang lubid ng apoy na bumabakat sa kahit anong tatamaan nito. Ang bansang China umunong magiging madalas na tatamaan ng ganitong klase ng kidlat sa taong 2025. Lamang kuryente ang dala ng kidlat sa taong 2024, kundi apoy na maaring sumunog sa kahit anong tatamaan nito. Hindi din naman maliit na kidlat ang mangyayari sa taong 2025 kundi malalaking mga kidlat. Ang klase ng kidlat umano na ito ay ngayon pa lamang masasaksihan ng sanlibutan na kung sino man umanong nilalang ang tatamaan nito ay tiyak na hindi na mabubuhay. Isa pa sa nabanggit ni Rudy Baldwin na mangyayari ngayong taong 2025 na may kinalaman pa din sa hamon ng kalikasan ay ang pananalasa umuno ng mga buhawi ngayong taon. Ayon kay Baldwin, ang mga buhawi ngayon ay kayang tumangay ng isang malaking baka at mga tao. Wala din naman ng pinipiling panahon ng mga buhawi na ito. Umulan man o bumagyo, umaraw man at uminit ay bigla na lamang umanong susulpot ang mga buhawi at tatangay ng maraming mga bagay at may buhay. Ang buhawi din na kanyang tinutukoy ay may kalakihan at sa sobrang lala ng pinsala nito ay mapapaisip umano ng mga tao kung katapusan na ba ng mundo. Isa pa sa hamon ng kalikasan na nakikitang mananalasa ni Rudy Baldwin ngayong taon ay ang lindol. Magpaparamdam umano ito sa anumang sulok ng bundot ng Pilipinas maya't maya. Ito ay dahil umano sa papalapit na ang The Big One. Kung ano umano ang naranasang lindol ng Tacloban noon ay malaki ang tsansa sa taong 2025 na maulit muli ito. Pinayuhan niya ang mga taga-Tacloban at Leyte na maghanda dahil kung ano ang mga naranasan nila noon ay muli nila umano itong mararanasan ngayong taon. Samantala, narito naman ang ilan sa mga pinakamalakas na lindol na tumama sa Pilipinas sa buong kasaysayan. Ang
Pinakanapuruhan noon sa lindol na ito na may lakas na magnitude 7 ay ang bayan ng Calawag sa probinsya ng Quezon, na kung saan humigit kumulang 100 kabahayan ang nawasak, habang nasa mahigit kumulang naman sa 300 pa ang bahagyang nasira. Ang bayan naman ng Lopez ang sumunod sa bayan ng Calawag sa mga pinakanapinsalang lugar dahil sa lindol. Ang konkretong pader ng isang PTA 5-room building sa Lopez Provincial School ay gumuho ang magkabilang pader, habang isang 3-story building naman ang malala ang pagkakatabingi. Ang Santo Rosario Catholic Church ng Lopez ay bahagya ding nagkaroon ng mga bitak. Nasa humigit kumulang 15 katao ang napaulat na nasawi dahil sa lindol, habang nasa 100 naman ang mga sugatan. Ang lindol ay naganap noong Pebrero taong 1990 na may lakas na magnitude 6.8. Pinakanapuruhan noon ang probinsya ng Bohol. Isang mapaminsalang tsunami ang nangyari sa parteng timog silangang bahagi ng Bohol at isla ng Camiguin. Napaulat na nasa 6 katao ang namatay at halos nasa 200 naman ang napaulat na sugatan, habang tinatayang aabot sa 157 milyong piso ang kabuang halaga ng pinsala. Ang naging lokasyon ng epicenter sa pagyanig ay nasa 17 kilometro sa timog silangang bahagi ng Tagbilaran City. Wala namang napaulat na nasugatan o nasira sa halos 2 metrong taas na tsunaming nanalasa din sa lugar. Hindi malilimutan sa kasaysayan ng naganap na lindol noong Agosto 2, 1968 na gumuho ang Ruby Tower at daan-daang katao ang nasawi. Ang magnitude 7.3 na lindol ay tumama ng alas 4:19 ng umaga na tulog pa ang halos lahat ng tao. Sinundan ito ng 5.9 na aftershock makalipas lamang ang 20 minuto. Gumuhong parang gusaling pulburo ng Ruby Tower na sinasabing dahil sa poor design at substandard construction materials. Magmula noon, nagsimula na ang pagkakaroon ng masigasig na interes ng mga Pilipino sa mga paksang may kaugnayan sa lindol. Naitala ang epicenter o ang pinagmulan ng magnitude 7.3 na lindol na ito malapit sa bayan ng Kasiguran sa probinsya ng Aurora. At dahil nga sa naganap ito noong madaling araw at sa oras na tulog ang mga tao, maraming nagulat at hindi nakapaghanda sa pagyanig. Bagamat malayo sa gitnang Luzon, pinakanapuruhan sa nasabing lindol ang Kamay-Nilaan at doon din naitala ang pinakamaraming bilang ng mga namatay. Pinakahigit na napinsala ang Ruby Tower sa Maynila, kung saan marami ang mga nailibing ng buhay sa mga guho ng nasabing gusali. Umabot sa 270 ang mga nasawi sa nasabing lindol. Ang pangyayaring ito na tinaguriang 1968 Kasiguran Earthquake ang nagtulak sa pamahalang Marcos na magtatag ng isang ahensya na tututok at tutugon sa mga panganib na dulot ng mga kalamidad na natural at gawa ng tao, at magbalangkas ng batas na maglalatag ng mga panuntunan para masiguro ang tibay at katatagan ng mga gusali mula sa mga panganib tulad ng lindol. July 16, 1990, alas 4:26 ng hapon, naganap ang isa sa pinakamapaminsalang lindol sa Pilipinas. Tinawag itong July 16, 1990 Killer Quake. Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang lakas ng lindol sa magnitude 7.8 at ang epicenter ay sa bayan ng Rizal sa Nueva Ecija. Umabot sa 1,600 ang naitalang casualties sa lindol at karamihan sa mga ito ay mula sa Central Luzon at Cordillera Region. Naging mukha ng trahedya ang Baguio City dahil sa lawak ng pinsala ng pagyanig sa naturang lungsod. Binalikan ni Baguio City Mayor Mauricio Dumoga noon ang mga pangyayaring gumimbal sa ating kasaysayan noong mga panahong iyon. Malinaw pa sa alaala ni Dumogan kung paanong inuga ng malakas na lindol ang sinasakyan niyang kotse. Kitang-kita niya kung paanong nagtakbuhan ng kanyang mga kasamahan sa law firm palabas ng kanilang opisina. Ilang minuto makaraan ng pagyanig ay kaagad na napuno ng mga tao ang Burnham Park at ilang oras pang nakalipas ay nagmistula na itong isang malaking tent city noong mga panahong iyon. Maraming mga gusali ang gumuho, kabilang na ang Hyatt Terraces Hotel at Hotel Nevada, at naging isolated ang lungsod sa loob ng halos isang buwan. Isang lindol na may lakas na 6.8 magnitude ang yumanig sa probinsya ng Sultan Kudarat, Sarangani at sa North at South Cotabato. Ayon sa Office of the Civil Defense, 8 katao ang napaulat na nasawi. Humigit kumulang sa 40 naman ang sugatan. Nasa mahigit 7,000 pamilya ang apektado bunsod ng paglindol. Dahil din sa paglindol na ito, nasa 4 na mga kalsada, 7 mga tulay, 36 na mga gusali sa eskwelahan, 29 na mga business establishments, mega dikes,
health centers at mga pampublikong gusali ang labis na nasira. Noong Oktubre 15, taong 2013, niyanig ng magnitude 7.2 na lindol ang Bohol at malaking bahagi ng Central Visayas na umabot pa hanggang isla ng Masbate sa Hilaga at sa lalawigan ng Cotabato sa Timog Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 222 ang nasawi, 8 ang nawawala at nasa halos 1,000 ang nasaktan dahil sa lindol. Mahigit sa 73,000 istruktura ang nasira na halos 15,000 ang lubos na nawasak. May mga bahagi ng lupa na umangat ng mahigit 1 metro na nagdulot ng mahaba at may kalawakang bitak. Nagkaroon din ng pagguho sa mga dalampasigan ng isla at maging sa bantog na Chocolate Hills na tourist attraction sa naturang probinsya. Dahil sa lindol na ito, napatunayan ang pagkakaroon ng isang bagong bitak o fault na tinawag ng FIVOLCS na North Bohol Fault. Sa katahimikan ng hating gabi, niyanig ang Mindanao ng napakalakas na lindol na sinundan agad ng mapaminsalang tsunami na kung saan higit sa 8,000 nasawi. Ito ang deadliest na lindol at tsunami sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang malakas na lindol ay naganap ilang minuto lamang pagkatapos ng maghating gabi o oras na karamihan ng mga tao ay mahimbing nang natutulog. Ito ay naramdaman sa halos buong Mindanao at Visayas. Umabot sa intensity 7, ang pinakamataas na naita ng pagyanig mula sa lindol. Ito ay naramdaman sa Cotabato City, Jolo, Sulu at Zamboanga City. Daang-daang mga gusali at iba pang mga infrastruktura ang nasira ng malakas na pagyanig sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ang ilan tulad ng D-Max Restaurant sa Cotabato City ay hindi lang napinsala, kundi tuluyang gumuho. Bukod sa malakas na pagyanig, ang lindol ay nagdulot rin ng mapaminsalang tsunami na umabot sa hanggang 9 na metro o 29.5 na talampakan ng taas. Ito ay tumama at puminsala sa higit 700 kilometrong baybayin ng nakaharap sa Moro Gulf, lalo na sa mga komunidad ng Pagadian City, Cotabato City, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat, Basilan at Sulu. Ayon sa mga ulat, nasa 2 hanggang 5 minuto lamang ang pagitan mula sa malakas na pagyanig at pagtama ng tsunami sa maraming lugar, kaya marami ang nagulat at hindi nakalikas pa. Karamihan sa mga nasawi ay dahil sa tsunaming ito. Sa kabuuan, tinatayang 8,000 katao ang nasawi, 10,000 ang sugatan at halos 70,000 ang nawalan ng tirahan dahil sa lindol at tsunami. Ito ang itinuturing na deadliest na lindol at tsunami sa kasaysayan ng bansa at isa sa pinakamalakas na naitala.